Please remember this, that no one can close the door that God has opened for you. Ang ganda po. Walang sino man makakapagsara ng pintuan kung ito ay binuksan ng Diyos para sa iyo. Dahil ang para sa iyo ay para sa iyo. At kahit na anong gawin ng ibang tao para hindi ka makapasok dyan, kahit na magplano sila, kahit na siraan kanila, kahit na pigilan kanila, kung pinlano ng Diyos na ang pintong yan ay para sa iyo, walang magagawa ang ibang tao. Kahit na maging hadlang ang ibang tao sa iyo, kahit na gumawa sila ng masama, huwag kang mag-alala, dahil mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa sino mang tao. Amen? Yan ang kwento ng unang pagbasa. Napakaganda. Balikan niyo, unawain niyo. Ano ang narinig natin? Dinampot ang mga apostol ng Panginoon. Kinulong sila, pero nagpadala ng anghel ang Diyos para buksan ang pintuan ng kulungan. Nung kinaumagahan, nabigla ang mga nakakatanda ng bayan, ang mga pare, ang konseho ng Sanhedrin. Aba, pinakulong natin ang mga taong ito. Bakit? Nakalabas na naman, malaya na naman sila. Kasi hindi plano ng Diyos na ang mga apostol ay makulong. Ang plano ng Diyos ay sila ay malaya para ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Believe that, my dear friends, that someday God will also open your closed door for you. God will bring you to the place where you should be. Where you are now. You are supposed to be there. Amen? Unawain niyo po yan. Kahit na nasaan ka man, plano ng Diyos yan na dyan ka muna. May ginagawa ang Diyos. Darating ka din, ahantong ka din. Doon sa lugar ng tagumpay. Doon sa lugar na payapa. Doon sa lugar na kung saan ikaw ay masaya at magpapabuti sa iba. Kung wala ka pa doon, maniwala ka, hindi pa panahon para mapunta ka doon sa kalagayan ngayon. Pero pag panahon na, walang nakakapigil sa iyo. Pag panahon na ng iyong tagumpay, ng iyong kalayaan, ang Diyos mismo siyang gagawa ng paraan para sa iyo. The good news is, God will make a way. Amen? Repeat that every day. Let that be your prayer, your belief. God will make a way for me. God will make a way for my family. Hindi kami hahayaan ng Diyos na mabulok na lang, na makulong na lang, na mapabayaan na lang. May ginagawa ang Diyos. At pag nakarating ka na doon sa lugar ng tagumpay, kahit man merong magplano ng masama, hindi ka niya mapapabagsak at mapapababa dahil ang naglagay sa iyo dyan ay ang Diyos. Dahil kung galing sa Diyos, magtatagal. Amen? Pero kung galing lang sa masama, hindi yan hahayaan ng Diyos na manatili. Kaya nga huwag tayong mag-alala. Kung meron man naninira sa iyo sa opisina, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Kung man ikaw ay nagninegosyo, meron naninira sa iyo para malugi ka, huwag kang mag-alala. Alay mo sa Diyos. Magdasal ka. Kung ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng negosyo, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para yan ay lumabong. Magandang itanong yan. Ano yung mga saradong pintuan ng buhay ko na gusto kong pabuksan sa Diyos? Sarado pa rin ba yung application para sa visa? Hindi ka pa nakakapunta sa ibang bansa? Manalig ka, maniwala ka. Pag ang Diyos ang nagbukas niya, tuloy-tuloy. Sarado pa rin ba ang mga oportunidad kaya hindi ka nakakabayad ng utang? Manalig ka, maniwala ka sa Diyos. Pag binuksan niya ang mga oportunidad, sunod-sunod, hindi lang pambayad ng utang ang makukuha. Sarado ba ang isip ng asawa mo? Hindi ka na mahal, hindi na kayo inuuwian, kayong magpapamilya, kayo ng mga anak mo. Alay mo siya sa Diyos, pagdasal mo. Pag naliwanagan yan, mananatili, magbabago yan, hindi mo na makikilala yung iyong asawa. Sarado ba hanggang ngayon yung hinahanap mong papagaling, magandang kalusugan,
magdasal ka, manalangin ka sa Diyos. Nakakapagtaka at nakakapagbilib ito po. Kahit na kinulong ang mga apostoles, hindi sila tumigil ng dasal at nagpuri sa Diyos. At yun naman talaga ang naging dahilan. Bakit hindi sila pinabayaan ng Diyos? Pinatunayan nila ang kanilang pananalig sa Kanya na kahit nasa gitna ng dilim, gitna ng problema, ng pagkakulong, hindi nanghina ang kanilang pananampalataya.